sapagkat mayroon siyang discernment or mayroon siyang pagtitimbang muna ng tama o mali sa mga bagay. Nandiyan po ba kayo? Amen? In the biblical term means dictated or guided by wisdom. Ayon po sa Biblia, wisdom is the principal thing. At ang wisdom, ito po'y nakukuha sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? So, kaya po, kapag talagang tayo naging seryoso sa Panginoon, akala nyo lang, yung pagdalo nyo rito, malaki po ang tulong sa inyong buhay. Kasi may mga tao po na may pera, pero walang tamang pagpapasya. May mga tao po na may pera, hindi sila masasaya sa buhay, kasi laging dismayado sila, laging disappointed sa buhay. Okay? And sabi ng Bible, containing wisdom, judicious, well adapted to produce good effect, applicable to things. A wise saying, a wise scheme or plan, wise conduct, management, or a wise determination. That is the meaning in the Bible. Kasi sabi ng Bible sa verse 24, that there are 4 things which are little upon earth. Sabi po ng Panginoon, maliliit sila sa Bible, sa lupa, but they are exceedingly wise. Sino po kaya itong apat nito? Isa-isin natin. Sabi ng Bible. Ayun po sa PowerPoint. The ants. Nandiyan naman sa Bible niya. Sundan niya ako ha. Nandiyan naman sa Bible niya eh. Gumawala ko ng PowerPoint. Sabi ng Bible, the ants are people that strong, yet they prepare their meat in summer. For small wise creatures. Ayan. The ant. The Proverbs scripture begin by stating the ants are not strong. In comparative term, this is true after all, can simply step on ant and crush him. But its relative term, ants have amazing strength. Have you ever watched an ant carrying a morsel of food? They're tireless and strong. In fact, those who study ants tells us that they can carry 10 to 50 times their own weight. That would be like 150 libras or pounds, man carrying object of 1,500 to 7,500 pounds. Lakas ng ant, ano? But more important than their relative strength, ants are constantly making preparation for the future. Yan po ang nakalagay sa Bible. Sa kanila, yung tasa ng tubig ay late na. Sa kanila po, yung stick ng pusporo ay poste na ng meralco. Yung nalaglag yung butil ng kanin, sa kanya po'y napakalaking bago na. Pero isang matutuwa po kayo mga kapatid, sabi ng Biblia, they are wise. And are very, very, kaya nga kapag kayo tamad, sabi ng Biblia, go to the ant comes later. Tama ba, amen? Kaya po sabi ng Biblia, kayo mga tamad, punta kayo sa langgam. Sino walang kakaburan. Pero isang karakter po nila mga kapatid, sabi ng Bible, kung bakit sila naging wise, they prepared for their future. Una, kaya pinabalik po natin sa inyo. Ano yung preparing the future? Now, if you are saved tonight, I assume na kayo po'y prepare na sa langit. Pero isa pa, kayo po ba'y nagpaplano, kayo po ba'y nag-iisip din sa buhay ninyo? Kaya kung kayo po'y kabataan, sabi ng Biblia, matuto tayo sa langgam. Ang langgam walang sinasayang na oras. Nakakita pa kayo barkaan ng langgam na nag-iinom? Lasing na langgam, pati atin ang nakakita pa kayo ng langgam na nagbarkada? Wala, no? Ewan, wala siguro tayo lang makikita ng langgam na computer. At wala yung pagtapad ka na, pahiga-higa ka, mga sundalo na, Rico, naku, napasok po kayo ako ng langgam. Di ba? Gano'n sa inyo, ha? Kung ano lang lalagay yung suka, diba? Lumabas yung langgam niya ngayon, nalabas na rin. Lako. Diba? Ano?
Bible, hindi na kailangan mag-aral pa sa Harvard University para matuto at maganda ang inyong future. Ito na kayo sa langgam. Amen? Sabi ng Bible, they are wise. The ants are a people. Kinilitulan sa tao. Hindi sila malakas. Yet they prepare their meat in the summer. Alam nila, pag nagtagulan, hindi na sila makakagana. Amen? Kaya nandun lang sila sa kanilang loob ng kanilang lugar. Alam nila, hindi sila makatakbo. Alam nila, very mali na yung lugar. Yet they prepare their food or meat in the summer. Kaya alam niyo mga kapatid, hindi mo masama magplano para sa future. Kami nga po tingin po kami, sabi kasi, hindi po namin namalayan, ano? Isip kami ni Isis, nung nag-aaral ko yung mga tao na sa DOC. Ngayon, pabayad po kami ng 1.5 a month sa service. Sabi ko sa kanila, ano ba gawin na natin kumakaya ng tricycle? Yung tricycle, 2,000 daw a month. Sabi ko, kaya bakit ko rin nagdagdag na isa? Oo, ako. Mag-ibig ko namin yung malayo. Nakakain ko kami yung tricycle. Akin na po yung tricycle. Nakikinig kayo? Hindi nyo naman malayo. After yung 3 years ka lang, nakakabilis. Hindi ba sa inyo? Dati pa bata ka rin. Hindi kayo, di ba? Hindi nyo papansin. Pero, ang hindi nyo naman malayan, ang napakaganda sa isang Kristiyano, nag-prepare po tayo ng meat dito sa amin. Kaya kayo mga kabataan, alam mo bakit namin kayo nag-aaral? Hindi naman kayo makikinamaw eh. Honestly speaking, kung maalala nyo kami, amen. Tama ba? Amen. Kung ba namin kayo nag-aaral, para sa inyo isang nabukasan nyo. Inihahanda namin, prepare namin, hindi mapapalik ang Panginoon, inihahanda namin yung inyong future. Tama ba? Kaya kung namin tatay niya, nag-i-invest mo yan sa inyo, bakit? Hindi mo para sa amin yan eh. Natutunan din lang namin na matuto kami sa langgam. Kaya hindi na langgam ngayon, no? Umakon dito. Oo. Pero yung isang kalit na tutulungan ng mapat, nagkakita pang buhat. Hindi sila malalakas, nakagaya natin. Hindi sila may hapok na barbell at nakaupo at pag-ano-gano. Walang langgam na gano'n. Pero sabi na, hindi sila malalakas, pero matalino. Alam nilang darating ang panahon, mga kapatid, na hindi na nila kayang gumawa at wala nang panahon sa paggawa. Kasi nila na. Alam niyo, dependent lang kayo sa aking mga young people, hindi ko kayo naisaktan at hindi ko kayo tinataboy sa simbahan. Pero iba na-open, hindi na nasisimba, hindi ko gusto yun eh. At na sino ang pastor, kaya ang propusal natin, nagsusubingin pa nga tayo para lumami, di ba? Dapat na hindi yan naman. Kaya na, kung bakit sinasabi mo sa inyo, hindi para kayo hawakan sa liig, ginitang sa liig. Kundi, ang sinasabi namin, kung bakit kayo may sa liig, pinataki yung turuan, na hindi gusto namin kayo maging matalino. Sino man ang pastor, ang gusto pag-preach siya, offended ang mga membro. Wala naman eh. Kung pwede naman kalagaya ko itong bakla sa lunete eh. Dala naka-necktie ng puti at saka naka-Amerikanong puti. At sumisigaw namin ganyan. Pero hindi eh. Minsan, kung bakit kayo dinadaanan at natadaanan sa lahat, hindi, ang purpose na para kayo kapag-ginay, kapag-excited, hindi na kayo magsimba. Nalulungkot kami nun eh. Kaya ano lamang, kung bakit po naman ituturo sa inyo, sabi ng Biblia, kayo matuturo sa langgam. Imagine mo, kapirasong kanin, ako na nagbubuhat, ikaw nga, isang kanin lang, at kukuha mo lang. Sabi naman, hindi sila malalakas, pero sila'y naghahanda. They prepare their life for the future. Amen? Who knows? Kasi kung ano ba ngayon, hindi ang magiging bukas ninyo. Kaya kung mapahama kayo isang araw, abay, alam na masisingin niyo pa kami. Kaya namin sa nakala, si Pastor, ang lupit ka eh. Kaya hindi parang nasisimba sa iba. Iba naman umaalis. Kasi hindi nila kaya. Kaya sino naman ang tanong kayo? Pwede mo tutulong naman natin sa salita ng Diyos. Kaya huwag kayo mauupin. Amen. Say amen.
on earth, maliliit sila. But they are exceedingly wise. The ants are people that is strong, yet they prepare their meat in the summer. Kayo po'y mag-iipok ng 5 piso isang araw. Yan po, mga kapatid, sa 30 days, ay magkano? 150. Tama? Tama po ba ito? Sa isang taon, magkano? 150 times 12. Ha? 1. Kumpigin mo sa 20 years. Okay, 6,000 yan. Imagine after 20 years, kung mag-iipon ka lang ng 5 piso sa araw, mayroon ka 36,000. Hindi ka na bumili ng owner niya. Hindi na natin makikita ang isang investment. Amen? Say amen? Amen. Kasi kung may natuto tayo, huwag tayong yung iba, okay, open sa akin pag nagtutulong ko na kung basta tura, kung kanyang ganito. Iba naman kasi, alam ang gagawin ko, kasi minsan, alam naman, dahil may pera ng Panginoon, alam naman saan natin gastusin. Ikaw ba? Say amen. So, huwag kayo magagalit, kasi concern naman Diyos sa inyo, sa akin. Sabi ng Bible, siya nag-iipon ng kanyang buhay, mawawala ito. Ngunit siya, nag-iingat para sa akin, ay maladagdagan ito. Ay, ang buhay ninyo, pag in-experience sa Panginoon, akala nyo, nag-benefit siya. Hindi. Dami yung mauupos sa kanila. Dami yung sisirahin ng bisyo. Dami yung sisirahin ng ibang bagay. At least sa Panginoon, pag nasa Panginoon ka, naiiwas ka sa bisyo. Pagkatapos ng 40, 50, yung sanang bisyo, yung sanang makukuha mo doon sa bisyo na yun, na-eliminate. Amen. Amen po ba? Amen. Alam ka ng tulong ng pagdalo sa simbahan. Kaya sabi ng Biblia, ants are people not strong. Hindi sila masyado. Pero sabi ng Biblia, they prepare their meat in the summer. Number 2, conis. Ano conis? Ngayon. Conis are but a people folks, yet make the houses in the... Ano conis? Hindi na kung ibig sabihin ngayon. Ano yung conis? Hindi, basta na siya. Ano yung rabbit? Mas maliit pa mo sa rabbit itong conis. Ito ang conis. Ito, naantok na. Okay. Rabbit sila. Bakit na, naglalaro ko pang rabbit, walang pakinabang sa tingin ko. Wala kang hindi pakainin. Pakainin. Pag nawala pa, namin mo. Pero sabi ng Biblia, sa tingin mo wala, pero napansin ng Diyos. Nakita ng Diyos, maliliit silang mga daga. Pamilya sila ng daga. Pero sabi ng Bible, nagbawi sila sa mga bato. Ano yung sabihin mga kapatid? Sabi, nagsidiyo sila sa kanilang sarili. Bakit? Yung conis kasi, paborito yan ng eagle. Saka ng mga uwak. Saka ng mga lahi ng uwak. Tatagilin nila yung ganyan kung tumatakbo yan tapos. Favorite nila sa harap niya. Minubos kanila yung pilas. Pero sabi ng Biblia, nagsisigil sila. Sinisigil nila yung kanilang sarili. Iniingatan nila. Nagbangay sila sa babuhan. Hindi sa buhanginan. Ano yun tingnan natin ang explanation mo. Whatsoever they are, the animals, their houses in the rock, they are small in weight, yet they have wisdom to find security in the rock.
The spiritual comparison is compelling, like a badger or ponies, we can only find real security in the rock. Mga kapatid, ang security natin dalawang sa Panginoon at sa libro ito. Ayun, sabi ng Bible, ang libro ito huwag mong ilalayo sa buhay mo sapagkat dito ka magtatagumpay. Ayun mo, and also, we know that Jesus Christ is the rock. No? Mga kapatid, the Lord is my rock, Psalms 18 verse 2, and my fortress, and my keeper, my God, my strength, in whom I will trust. Psalms 62 verse 61 2, from the end of the earth will I cry unto thee, when my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. Alam niyo po mga kapatid, sabi po ng Timothy, chapter 6, verse 17, hindi tayo pwede magtiwala sa pera. Kasi ang pera ay uncertain. Tingnan niyo. 1 Timothy chapter 6, verse 17. 1 Timothy chapter 6, verse 17. Judge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches. Nandiyan po kayo? Ang wealth po is uncertain. Maya-maya yan, magkasakit ka lang. Ubus yan. Noong una, nag-uusap pa kami ng misis. Sabi mo, dami natin mga nakikita na ang lupa sa Pangasinan. Naalag pa nga ako doon. Kaso, mga misyon, yung isang mata ng lupa doon, isang mata ng tubigan, laki yun eh. Tayuan natin ng church. Nag-start pa doon. Sige, dami ng lupa doon. May dalawang tayo. Tapos may pang 3,000 square meter yata na magdahan. Dami. Dami yung sa ilang lang. Nagkasaktan na ng ubus lahat. Answer din. Nakinig po kayo, amen? Amen. Ilan na akong health. Ngayon, malakas na kayo. Naglalakad po. Sino ba naglalakad ka po? At na naman may isa sa tabi ng daan, bigla po mayroong nasira sa sakit. Binunod siya dito. Tinamaan sa tagiliran dito. Balik po ito. Tansya. Pag nabalikan pa na kayo dito, hindi na kayo makatayo. Ibalik na kayo. Magiging po yung mga basketball player, araw-araw yung nag-exercise, araw-araw nagpa-practice. Tingnan natin siya magbago sa kanila, hindi na nakapagdalo. Actually, hindi natin pwede pagtiwalaan ng pera, hindi natin pwede pagtiwalaan. Pero pwede natin pagtiwalaan ang salita ng Panginoon. Na yung pangako niya kahit kailanman, hindi nagbabago. Na yung pangako niya kung gagawa tayo ng isang bagay, darating yung panahon, susuklihan tayo ng Diyos sa tamang panahon. Naniniwala po ba kayo doon? Amen? Sabi ng Bible, pag-play ng tali. Mag-ini po yung rabbit na yan, kaya makaluliit niya, magbalik ng picture. Maliit niya, polis. Pag nakatanong niya ng lumilipad sa iyo, takbo na yan sa alat ng lalim ng bato. Pero sabi ng Biblia, sila ay mga wise. Nandun ngayon? Number 3. Verse 27. Chapter 30, verse 27. The locals have no kings, yet go they forth all of them by the bands. Ito naman po, locals. Picture. Ang locals. Ayan. Ano sila pa ng locals? Balang. Sa ating po dito, Tipaklo. Mas malaki lang sa Tipaklo. Kaya di ba, nagpabiliwa siya, sabi niya, locals kayo yung giant gym. Ang sa Tagalog, balang araw. At hiniganti ang kita. Locals kayo. Araw, giant. Bagay, no? Ayun po balang, sabi ng Bible, wala silang leader. Wala silang hari. Pero pag lumanding sila sa isang palayan, nabalitayan dati, di ba? Sa Pampanga, paglanding nila, ubos ang palay. Nangitin. Wala silang leader.
Single locus, hardly noticeable. Maliit lang po ang locus. Harmless na po yan. Sometimes insignificant. Pag hindi mo talaga binigyan ng attention, mga kapatid, hindi mo mapapansin ang locus. Or they covered. Pero pag sila pa yung nagsama-sama, mga kapatid, abay, nung magkaroon po ng plague sa Egypt, ang plague na yun, yung locus, ay ubus po yung taliman ng way. Pero, nakanya, amen? Sila yung boys. Kaya sabi ng Biblia, kung tayo mismo mga Kristiyano, kaya nga po ng mga Kristiyano, kung nalungkot kayo sa ibang mga Kristiyano. Sabi ng Bible, matuto kayo sa mga balat, sa locus, sila nagkakaisa tayo, hindi. Sabihin mo, unwise tayo. Tinalo tayo ng locus. Nakikinig po ba kayo? Amen. Kaya kalungkot po ng Panginoon mga kapatid, na isang iglesia, talagang dapat tayo nagkakaisa, hindi tayo watak-watak. Pag tayo isa kasama, marami tayong magagawa at meron tayong mangyayari sa buhay natin. Kaya kita ninyo nangyari sa simbahan natin. Bakit? Kasi para tayong locos nagkaisa. Maliliit sila, hindi mo masyadong mapansin. Pero pag tumatake ng napakarami, isang palaga, kasi napansin. Maaaring hindi ka ganun kalakas, pero pag nagsama-sama. Malinig mo sabi ng Bible yun, ha? Yung daan, yung pinicturan ko yan doon sa tatak ba yun, sa Pampanga, biglang halapin na may dumaong ulan, yung pala locos, lumanding. Pero sabi ng Bible, simple sila. Pero, sila nagkakaisa. Kaya kapag at-just sila nagkakaisa, mamang na tayo. Amen? Kaya sa bahay, pag hindi ka nakikiisa, mamang ka. Kamang-mangan po yung hindi pakipagkaisa. Maliit po yan sa Bible, yung an, yung onis, yung locos, last, 28. Ano ba? The spider take hold with their hand and in the king's palace. Gano'n mo yung pati yung tapak kayo, no? Yung spider, nakakagawa ng bahay sa kwarto ng palasyo. Pero kung nataka po kayo, ano magandaan po ng yan po ang spider. Tingnan nyo. Pag kayo nga po patulog-tulog, mga sa ninyo, puro spider na yung inyong isang yun. Pero okay, yung sakot pala nila, hindi po yan yung kanilang bahay. Pag kayo may nakakita ng sakot sa puno, hindi mo yun yung bahay. Ang bahay nila, naroon sila sa loob ng dahon. Yun pong sakot, yun ang kanilang ginagawang pangbitag ng insekto para pagkain. Bitag pala yun. Pero kung tataka ko kayo, na-observe nila po ba yan, amen? Wala silang, hindi sila nag-aaral ng architecture. Hindi sila nag-aaral ng engineering, electrical engineering, wala. Pero tataka yung office ng kanilang sapot, ayos na. Sa kanyang pagkakawin nila, no? Kaya nga di ba, mayroon tayong Spider-Man? Oh. Sabi ng Bible, di naman sila nag-aaral. Now, ano po prinsipyo dyan? Tingnan nyo. Yan. What exactly is right in describing? The Hebrew word is simamic as a spider. Ang ibang po yan, although poisonous po ang spider, in this moment, the vast majority of spider are very ingenious in weaving. Ingenious in weaving their webs with a fineness and exactness such as no art can pretend to come in. Yung fineness ng pagkaka-wave nila, no? Yung gano'n, no? At ang galing pa, no? Talagang nasusukat nila yung pag-akit nila sa isang dahon, no? Papatos-tos sila, papabasa ng gano'n, no? Tapos kukunin nila, tapos may panibagong dahon na naman, parang poste, no? Tapos bababa naman sa nag-iikot. Natatandaan yung mga bata pa tayo, kayo mga edad ko, may libro tayo binabasa mo sa elemental, tapos nililigtas ng gagamba. Yung makabasa mo.
bata pa tayo, na nagtago siya doon sa loob ng kuweba. Pagtago sa loob ng kuweba, inahabol siya ng mga kasamang loob. Tapos, yung kakambang, ginawa niya, nag-wave siya na nag-wave doon sa butas. Sabi ng mga tao, ay baka pumasok na sa kuweba. Ano sabi ng mga tao? Imposible yun kasi yung sapok ng gagambang hindi nag-iba. Oh, yung pala pag-alis nila yung gagambang, binuli na sira rin ng ginawa. Now, sabi po dyan, they spin a fine thread out of their own balance. Ano ba yan? Kaya yung tinutulong ni Pastor Abate, take your own well. With a great art, and they are not only in poor man's cottage, but in the king's palace. Isa na pinili kahit sa cottages, kahit sa gagawa siya. Pero alam niyo po kung saan galing yun? Sa kanyang sariling sikap. Hindi siya nagnakaw ng mga bigla, ng mga ginagawang sombrero, abaka, nabawalan ng abaka natin ako kung gagampang ito, di lumapan ng sako. Gano'n na lang, no? Di ba? Ay, mo ba kayo? Raymond? Ayun po yun sa kanyang sariling laway. Ano ba ibig sabihin ng Bible? Is itong magkakang pala ito? Ano ibig sabihin? Sa kanyang sariling pagsisikap, nakakagawa siya. Sa iyo, alam niyo mo ba, hindi mo ba kayo sa inyo? Sabi ng Bible, we are fearfully and wonderfully made. Alam niyo po ba, lahat po ng tao ay may kanya-kanyang sariling kakayanan. Lahat po kayo ay potential. Meron tayong kakayanan. Hindi nyo, meron tayo dito yung people ang galing mag-drawing. Mukha, alam mo, ako po yung magaling mag-drawing ng mukha, pero wag sa ilong. Hindi mo kaya mag-drawing ng ilong. Basta ikaw na, hindi ko na kaya paano mag-drawing ng ilong. Pag-drawing mo na ako ng bahay, pwede ako gumawa ng ilong, nakatakilid na tao na ilong mo gano'n. Pero yung harap ako doon, hindi ko kaya. Meron ba na rin sa inyo dyan? Meron mahihilig sa puting-ting. Meron yung gawa, sisira. Kung ano nagagawa, meron sa inyo yan. Meron ng out natin, nakakuha kayo ng bracelet, ng kwintas. Meron na sa inyo eh. Meron yung kwintas, naging marakas. Meron, nakakuha lang kayo, teretas na mo, alam mo. Ikaw naman mo. Meron kayong hilang mo sa hiling. Meron kayong sariling kakayanan ng tika. Out of your own Bible, sabi ng Bible, ano? Kaya nga po sabi ng Bible, perhaps then the prophet's writer would have an understanding this. The beauty of the spider comes from within. Kaya nga po kayo mga babae, di ba? Sa Bible, the real adorable beauty is from within, not without. Mostly arranged. Hindi daw yung mga palamuti sa labas, sa kung ano may mga ipit na butterfly dito may baklong. Kung ano mga nakalagay dito. Sabi ng Biblia, ang tunay na kagandahan ng isang babae ay nasa kanyang panloob na kaanuhan. The real adorable beauty is from within. Yan yung spider. Alam niyo mga kapatid, kung makikita niyo lang po ang talagang potentiality ninyo, meron kayong magagawa sa buhay ninyo at sa buhay ng iba. Amen? Kung kayo lang po yung talagang nag-develop yung inyong kakayanan, mga kapatid, yun po sa inyo, ang galing mag-bake, ang galing magluto, ang galing mag-dekorasyon. Eh, kanya-kanya tayo kakayanan eh. Sabi naman, ako gusto mo lang, arte-arte sa buhay. Pero hindi ka naman meron, iba naman ang kakayanan mo. Natindihan mo ba? Meron makilig sa, yun. Yan ako siguro hindi mo kayang gawin. Yung pangalan ko lang na po, tatahiin ko ng prostate. Sus ko po, pag-driving na ako ng wala pa rin na hulog.
Huwag din akong pagtahin mo, nakaupo, at tubuhin yung pangalan ko. Bibili na lang mo ako. Pero meron sa inyo may galing sa ganyan. Saka niyo, tingnan niyo po sa munting lupa. Kailangan mo na mapapasok sa munti. Saka sila natutunan ko ang mga carving, na imagine yung sariling baso ng Coca-Cola, igagawin nilang parang mga puno. Saka niyo, pipintingan lang nila parang mga puno na. Hindi ba ang naman eh? Kailangan nila i-develop yung sarili niyo. Akala sa siguro, ako sa wala ka pakipakinabang. Hindi ka na dinuway sana ng gusto, wala ka pakinabang. Minimum eh. Amen. Ako yung kapastor at walang kahalaga. Minimum. 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 Sige ko nga, minimum eh. Amen. Yung spider na, minimum. Imagine mo pala, pag pinag-aralan natin yung natural habitat natin, yung tinatawag na circle of life, abay, kung hindi pala magiging maganda yung circle of life natin, hindi magiging healthy yung ating pag-ikot sa mundo, no? Pag tayo namatay, kakainin tayo ng bacteria, yung bacteria na makakainin ng ganito, tapos yung bacteria na makakainin ng ganito. Abay, yung ikot lang. Diba? Saan magaling ang ulan? Diba si evaporation? Kung evaporation, walang ulan. Ay, kung ikot lang naman yun. Oh, hinihiin nyo. Nililis lang ng tubig, ng lupa. Iinumin na naman yun. Kaya sila ng lupa. Isang pagaling ang ating mga puso ito. Sila eh. Saka umuha ng tubig. Pero malinis na yan. Kasi tumana sa lupa. Pero na. Malis na yan. Potapol na yan. Kaya sabi naman, tingnan ito. Yung mga spider, napansin ng Diyos na mayroong kakayanan. They are wise. Ikaw pa kaya naman, hanap lang po kayo ng pwedeng kung saan kayo magiging mahalaga. Kasi kahit orbi kong isang bagay, pag nakinagay nyo sa isang lugar na kung bagay sa doon, nakakaw ng malaki. Amen? Minsan, kung bakit lang hindi napapansin, kasi wala kayong iniisip at wala kayong talagang kakwenta sa buhay. Malakas kayo ginawa kung hindi kumain at saka magbulakol. Alam ko sa inyo, hindi kayo nabubuhay at sa inyo nag-i-exist lang kayo. You are just existing but not living. Kasi ang living, may pagbabago yan. May kahalagahan kayo. Imagine, kung sabi ng bayo, kanilili, nakita na nyo sa kagandahan nila, wise sila. Kung pa kaya naman, Amen? Mas matalino ka pa ba naman si spider? Siyempre. Amen? Mas matalino ka pa ba naman kaysa sa langgam? Oo naman. Mas matalino ka ba kaysa sa rabbit? Yes! Mas matalino ka ba kaysa sa locust? Yes! Wala! Eh, bakit hindi ka magiging kapakipakinabang? Eh, sabi ng Biblia, matuto tayo sa kanila. That's right, amen. Amen! Kung sila'y napansin ng Diyos, na kung sila'y nilikha, eh hindi naman sila kasing utak at kasing galing natin mag-isip, eh hindi nga sila marunong mamasyal sa mall. Eh hindi nga sila marunong mag-send ng text. Eh hindi nga sila marunong magluto. At ngayon, pag nakita nila yung pagkain na animal, kinakain na nila ng hilap, kasi wala naman sila kala magluto. Hindi sila kasing talin ng
yung mga yan pag hindi tayo naging marunong. Baka kung ikaw ay hindi ka marunong mag-invest at hindi ka marunong magpahalaga sa buhay mo at hindi ka marunong bigyan ng atensyon ng sarili mo, ay baka maligitan ka pa ng langgam na marunong mag-prepare ng kanyang pagkain sa summer. Ikaw wala kang iniisip kundi kumain ng kumain, hindi ka nag-prepare. Amen? Kasi gusto mo, pag umupo ka sa lamesa, ikaw ang mag-prepare. Naintindihan mo ba? Ang ganda po, 7. Kaya sabi ng Biblia, there are 4 things which are written upon earth. Hindi ka legal. You are fearfully and wonderfully made. You are made special in the sight of God. Look at Matthew chapter 6. Kung gaano ka kahalaga. Verse 28. Matthew chapter 6, verse 28. And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither they spin. 29. And yet I say unto you that even Solomon, all of his glory, was not arrayed like one of these. 30. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into the oven. Ano yung sabi ng Biblia? Yung damo, parang tignan, wala kang kwenta eh. Lumago ngayon, pero pagkatapos sila ikatapo lang at susunugin, pero sabi ng Biblia, pag sila ikalangulak-ulak, ang ganda-ganda at kahit si Solomon sa kanyang kagalingan, hindi nakapagdamit ng ganong kaganda. And yet, sabi ng Panginoon, and yet, Asa na yun? If God so clothe the grass of the field, which today and tomorrow is cast into the oven, shall He not much more clothe you? O He little of faith? Ano sinasabi ko? Kung ito ang maliliit na bagay nito ay nabigyan ng atensyon ng Diyos, kung ito ay tuwan-tuwa, Panginoon, Panginoon, prinsipyo, kapatid ko, kung ang Diyos ay natuwa sa mga maliliit na kolis nito, maliliit na spider, maliliit na ants, maliliit na locust, hindi mo na dapat din masigit na matuwa ang Diyos sa buhay mo, sapagkat hindi ka lang basta tao, ikaw ay anak ng Diyos. Di ko ba? Kaya ang Diyos ka natuwa dito sa mga ito, ayaw magsuot ikaw. Huwag mo naman gawin na ang Diyos kaganda-ganda ng pagkakalay ka sa'yo sapos nalulungkot pa sa sa'yo. Di ko ba? Nakakalungkot naman yun samantalang kaliliit ka rin ng mga nilagang ito, tuwa ang Diyos at nanggagalak ang Panginoon at pinagmamalaki niya ito. Samantalang ikaw na dapat may pagmalaki, hindi ka maipagmalaki sapagkat mali yung ginagawa mo. Hindi ka nakakita sa Panginoon yan. Samantalang ikaw ay napaka-special. Hindi Diyos namatay sa animal, hindi ang Diyos namatay sa pagong, hindi ang Diyos namatay sa mga onis at sa mga locos nito. Ang Diyos ay namatay para sa iyo. Sa akin. Siyempre si Coleman. Ang kapit napakahalaga ninyo. Huwag niyo mong tingnan natin yung sarili hindi mahalaga. At kung kayo hindi mahalaga, number 2, dapat yung tandaan, you are made something special. Not only special, you are deserved to do the best. Out of the talent. Kung natin po kayo, pagbutihin nyo yung pagiging namin ninyo. Gawin nyo yung sa isang buhay nyo, huli nyo na yun. Tatay kayo, kabataan kayo, huli nyo na, ayusin na natin yung ating mga sarili. Pangarapin na natin na matuwa ang Diyos sa buhay natin. At least kahit may simpan naman ang naging kagamitan tayo ng Panginoon. Amen? Sa inyo ba? Privilege po ba yun? Okay, nag-aaral mag-doktor, nag-aaral kayo mag-nurse, nag-aaral kayo maging abogado, nag-aaral kayo maging accountant, anong pag-aaral ang gusto ninyo, teacher, ano man, sa pagiging teacher ninyo, manakit kayo ng Panginoon. O hindi man, sa inyong kalakasaruyang buhay, kahit kayo pagkagaling mo member, make sure mga kapatid, you are made beautiful in something special.
tingnan ninyo na kayo ay special. Dito po, amen? Huwag niyo tingnan niyo sariling kawawa. Kung kinawawa ka man ng tao, kinawawa ka man ng sino, tandaan mo ito, ikaw ay special sa mata ng Diyos. Kung ito nga, yung mga locos, yung binigyan ng attention ng Diyos, kung ba kaya? Pinabayaan yata ako ng Diyos, hindi yata ako nililig ng Diyos. Pagkakuhan po yun. Yung mga napakaliliit itong mga dagal, napasok sa lugar ng bato, nakikita ng Diyos, ikaw pa kaya naman na mas lahat sa daga. Amen? Tandaan po itong mga kapatid. Kaya sabi ng Bible, you are so, nasabi ng awit na nalala ko, you are so beautiful. You are so special. Huwag mo po yan ipagbalik. Kaya sabi ng Bible, there are 4 things which are written on the earth, that they are exceedingly wise. How much more? Ikaw. Ngayong gabi, huwag natin tratuloy ang aking sarili ko. Huwag natin tratuloy ang sarili natin walang kumita. At huwag mo namang pabayaan ang sarili mo na walang kumita. Pagsikapan natin sa biyaya ng Diyos na maging mahalaga ka sapagkat napakahalaga mo. Amen? Tingnan mo ngayon ang sarili mo ng pagtingin ng Diyos na kung ito nga mga wise. Ang spider, ang locus, ang rabbit, ang ano. Sabi magtatabi mo sa kanilang darangan, nag-prepare, ng kanilang bukas. Ang spider, nag-develop niya yung kanyang sariling kakayanan, hindi siya umaasa, nagsisikap siya sa tulong ng Panginoon. Kung locus, gusto mo akong ipagkasa, huwag akong mabuhay na nag-iisa. Gusto mo akong sumama, gusto mo akong i-develop ang sarili ko. Kaya alam niyo po, minsan mga kapatid, lahat po kahit potential eh. So, who knows one day na magpapastor po ako. Ako isang napakamahiyain tao. Probinsyan po ako. Nakyo ako sa mundo. Kinakit ako nga ako sa inyo. Kahit ako po, hindi pa ako nakakaya pag-inan ako. Sobrang hiya ko. Sabi ko, kumain na ako. Who knows one day na potential pala ako. Nagkaya po ba kayo, Ivan? Pulos mo din yung isang kagaya ko kalit na. Ngayon, potential ngayon. May ibigan sa asal. Potential ka rin. Kung gagagitin ko lang yung aming pagkakataon at ipagagamit ko yung buhay ko at sarili ko sa Panginoon, pwede niya palang yung wala ay pwede magkaroon. At yung hindi para sa tingin ng tao, kapag pakinabang na ngayon, hindi na pagkuparin. Pwede niya yung magkakita sa buhay. Huwag ninyong balutin ang inyong sarili sa apat na kanto lang ng bahay ninyo. Hindi na siguro ako mamamatay. At kumawa ka. Make something special. Amen? Luman, special po. Kung ang tao, kung mahal sa buhay, hindi kayo lang special sa Diyos. Napaka-special. Tingnan ninyo, paalagaan niyo yung buhay niyo. Ang nila ang Diyos. Ang mas pati, tuwa siya. Dapat yung mas matuwa sa akin. Yung ano na, pinagmamasdan ng Diyos, tuwa siya. Ako pa kaya naman dapat siya matuwa sa akin. Dapat ganun. Ganun po, huwag niyo sa mga nangyayari. Pwede, nakalimutan special at ganda. Kaya nilagay ko sa simbahan. Tingnan niyo po, ang kuwan hindi mabubuo kung nag-iisa. Hindi tatawagin ko rin. Pero lahat ng iba sa inyo nagsipa. Sasali ako. Hindi kayo maganda po sa kapil. Sasali ako. Balaki ko rin. Yung kumanta, nakabless. Alam niyo sabi sa akin yung Sister Grace, yung tagapamahalan ng Pastor Paul sa Kaswatis. Sabi gano'n sa kanya, pagbutihin niyo, kakantay ng buwan ni Pastor Malalang makakaya ang gagawin nila. Tanong mo mo. Hindi mo sabi, wala ko nag-iisa. Pero dahil ginawa mo, special ang sarili mo, sasali ako, kakantay ako. Sasali ako, kakantay ako. Sasali ako, hanggang
naging buhay. Nagsama-sama kayo, kumanta kayo ng isang napakagandang boses. Hindi ba ganun yung boses na yung umakyat at nag-sweet sa iyo sa harapan ng Panginoon? Naging special kayo dahil kumanta kayo sa Panginoon. Amen? Mag-iisip lang kayo. Magiging kabahagi ako. Sasama ako. Magbibigay ako. Hindi man ako makasama, tutulong ako. Sabi ko nga sa mga kapatid, kaya sinasabi sa mga tatay, alam niyo bang pagkasama niyo ako, yung reward ko yung panahon na yung reward niyo. Kung ilan ang naligtas doon, kasama kayo. Bakit? Kasama ko kayo eh. Special din kayo ng panahon na yun. Kaya tingnan niyo kung ayaw sila kumain, maligyan. Ayun naman, kaya sinama po talaga po okay na mag-iisip ka ng pangit sa pastor. Kaya kung kayo magtutulong-tulong, yung effort nyo. Saan mo na ako makarating, dala ako kayo. Dala mo sa mga tatay na kasama ko, hinagmama na kayo kayo ng Diyos. Alam niya yan. Ayaw saan ako makarating. Pinagmamalaki ko ang member ng Christ Bible Baptist Church. Bakit? Special kayo. Bakit po? Kasi wala isa sa inyo na hindi naging kabahagi. Make yourself available. Make yourself something special because you are so special. Mga kapatid, lalo yung pagbutiin ko. Huwag niyo maniwalain. O sige, okay lang ako ito. Huwag na lang ako. Hindi ang kasal. Naman, sayang na nga. Spider mo. Katuwa pa rin sa iba kaya. Yung mga rapid, asawa ko kaalaga, wala kang iba, hindi mo sa kakain. Kain. Pero kain. Kami man pala ng Diyos, yung mas mo naman ikaw. Kasama yung David, kalimutan naman ako ng tatay at ng nanay ko. Mahal naman ako ng Panginoon. Ay po, namatutuloy mo tayo sa akin. Balikan natin yung talata. Proverbs chapter 30, verse 24 to 28, pinasabi niya. For Proverbs 30, 24. 24. There are 4 things which are hidden upon earth, but they are exceedingly wise. Ang Diyos na sasalita mo. Amen? Sino-sino yan? 1. Ants. Hindi sila malakas. Pero nagpapalala. Pagsama. 2. Conies, rabbits, yet they make their houses in the rock. Inisip nyo na ng buhay. 3. Locusts have no king, yet they go forth all their lives. Nangigisama. 4. Spider. Ulti mo sa hari, sa palasyo, nakapagbahay. Ikaw makayanan. Kung yan, spider, ano ibig sabihin? Nakatabi yung hari, nagkaroon ng privilege. Magsikap ka ng isang araw, bibigyan ka ng privilege na kaya. Amen. Maaabot mo ang iba na abot mo na. Magsikap lang kayo, nanalangin kayo. Ibahin yung buhay mo. Bakit? Special kayo. Sa Panginoon. Kaya ko natin tatay. And why the decisions play to me? Tonight, brothers and sisters, you are so special to God. I am special. Sayang mo yung pagkakataon ko. Ngayon ko din kung isang nahihina ko yung sasapakin na parang hindi napapahalagaan. Tingin mo sa sarili niya parang wala kayong kwenta, wala kayong silbi, parang wala kayong maaabot. At sa ginagawa mo marami parang wala ka. Ngayon mo yung pagkakataon. Hindi ka na tumaya kanina sa harapan. Tuloy sa inyong kayo tayo, pwede sa lahat sa Diyos. Sabihin mo,
Hindi po.